Makikipagkita rin sana ako kay Gio eh. Kailangan namin mag-usap. Kailangan na siguro niyang magtapat sa kaibigan para pumayag ito. Kapag nagkausap na sila ni Gio at tuluyan na siyang nakipaghiwalay rito, sa bull riding club na lang siya magka-concentrate ng trabaho. Hindi ako magiging lubusang okay hanggat hindi ko nasasabi sa kanyang sama ng loob ko. Buwisit siya. Sabi ko na nga ba't siya ang dahilan ko bakit ibang ikinikilos mo noong grand opening eh. Kahit hindi ka nagsasabi sa akin na puna akong mabigat ang pakiramdam mo. Kaya nang makita kong para kang nakakita ng kakampi sa mga pagkain noon, naisip kong ipakilala ka kay Nico. Sorry nga pala kung nakailam ako. Bahagya siyang ngumiti. Salamat nga pala roon. Pero nakadagdag din yun ng stress ha. Natakot ako ng husto nang sundan-sundan niya ako. Tapos malalaman kong member pala siya ng bull riding club. Hindi ko tuloy alam kung may mukha pa akong maihaharap sa kanya. Sira, okay lang yun kay Nico no? Matulungin talaga siya at naiintindihan ka rin niya. Kung nagtanim yun ng sama ng loob sa'yo, di sana hindi siya nagbantay sa'yo buong gabi. Ngumiti ito ng makahulugan. Ang gwapo niya, no? Jane, bumuntong hininga si Amanda. Ayoko na muna mag-isip ng ibang gwapo. Aayusin ko muna yung sa amin ni Gio at talagang sumasakit na ang ulo ko. If you say so. Nagkibit balikat na tugon nito. Kaya lang Amanda, galing ka sa sakit. Pero kung mapilit ka talaga, sige, payag na ako. Magbaong ka na lang ng gamot at baka biglang sumama ang pakiramdam mo. Magdala ka rin ng Valium sa paghaharap niyo ni Gio. Asido na lang. Isasaboy mo sa mukha niya? Nakangising tanong nito. Tumirik ang mga mata niya. Hindi, lalaklakin ko. Nang sumunod na araw ay maagang nagpahatid si Amanda sa van ng club, patungo sa airport sa Masbate. Naisip niyang tawagan si Gio para ipaalam dito kung nasaan na siya habang nasa check-in area siya at naghihintay sa boarding time. Sweetheart, napatawag ka. Malambing na sabi ng ulupong sa kabilang linya. May meeting kasi ako ngayon. Wala lang sweetheart. Sabi niya kahit ang totoo ay gusto niyang isigaw rito ang iniisip niya. Walang yakang impakto ka. Umuwi ka na sa impyerno. Hindi man lang ito nangumusta. Ipapaalam ko lang sa'yo na luluwas uli ako sa Maynila ngayon dahil may aasikasuhin ako. Baka this time ay pwede na tayong magkita? Of course. Mabilis na sagot nito. Kaya lang baka hindi kita masundo sa airport. Kakasimula pa lang ng meeting eh. Na-delay kasi ang pagdating ng bagong client namin. Lalo siyang nadismaya pero hindi siya nagpahalata. Okay lang kahit hindi mo ako masundo o masamahan sa mga lalakarin ko dyan. Basta mag-dinner na lang tayo, please. Miss na talaga kita. I wanna see you badly. Oh, yes, sweetheart. I'll make it up to you over dinner. But I have to go now. At sinenyasan na ako ni Trisha na pumasok. Oh, ganito na lang. I'll have someone to pick you up at the airport. Ite-text ko na lang ang number niya sa'yo. At ibibigay ko rin ang number mo sa kanya. Pwede kanyang ipag-drive saan ka man pupunta. Thank you, sweetheart. So sweet of you. Sabi niya, kahit ang totoo ay nandidiri siya. Kasama nitong malanding sekretarya nito as usual. Hindi na siya magtataka kung may kababalaghan na namang gagawin ng mga ito. Bago ang meeting. Kung totoo mang may meeting nga. Pero pagbibigyan niya ito. Eksakto napatay na niya ang cellphone. Nang i-anunsyo na boarding time na nila, naka-check-in ang dala niyang trolley. Kaya ang may kalakihang shoulder bag na lang ang bitbit niya. May nakapaskil na ngiti sa kanyang mga labi. Ang akala siguro ng iba ay masaya siya. Kung alam lang ng mga ito na sa likod ng ngiting yun ay gusto na niyang pumatay ng impakto. Good morning, Doc. Bati ng may edad na babae kay Nico. Itong huling pasyente niya sa araw na yon dahil may ipinakiusap sa kanyang pinsan. Makakapagpapustiso na talaga ako sa wakas. Good morning, ma'am. Inilapag niya ang hawak na cellphone sa mesa. Kakatapos lang nilang mag-usap ng pinsang si Gio. Glad to hear that finally. Hindi na kayo mahihirapan sa pagkain. Mas babata pang itsura nyo. 3 months ago ay nagpabunot na ng mga sirang ngipin si Mrs. Bonifacio. At babalik na lang daw kapag may pampustiso na ito. Siguradong magugulat ang asawa ko kapag nakita niyang buo ng mga ngipin ko pag uwi niya. Buti na lang, nakinig ako sa payo ng aking amiga na may pag-asa pa akong gumanda. At sa'yo rin, Doc. Dahil hindi talaga ako natakot ng bunutin mo ang halos lahat ng ngipin ko.
Trabaho ko yon, ma'am. Salamat din at nagtiwala kayo. Simulan na nating magsukat para ilang linggo lang ay nyulok na kayo. Sabi niya rito. Myrie, pasok ka na rito. Tawag niya sa assistant niya na nasa labas lang at nakapwesto sa receiving area habang inihahanda ang mga gagamitin niya. Pumasok si Myrie at inako ng ginagawa niya. Maaga tayong natapos ngayon, Doc. Mabuti nga. Sagot niya. Nagsimula na siya sa gagawin. Sinuri muna niya ang bibig ng pasyente bago muling nagsalita. May lakad din ako pagkatapos nito eh. May date kayo ni Ma'am Gwen? Tudyo nito. Wala. Maikling tugon niya. Ayaw na niyang mag-elaborate pa kaya hindi na niya sinabi na nasa Amerika si Gwen sa kasalukuyan. At hindi sila nagkapaalamanan. Dahil nasa bull riding club siya sa araw ng flight ng mga ito. Pinatay niya ang cellphone niya dahil ayaw niyang magambala roon. Hindi ko mapahindian ang pinsan ko na sunduin ang girlfriend niya na darating daw mula sa Masbate. Sa dami ng lugar doon pa, hindi niya alam na taga roon ang latest girlfriend ng babaerong pinsan niya. Hindi pa rin kayo nagbabati ni Ma'am, Doc? Ang iniisip marahil ni Myrie ay nagkatampuhan lang sila ni Gwen, kaya hindi na bumibisita sa klinik ang huli. Huwag na natin siyang pag-usapan. Mamaya magkamali pa ako dito kay Ma'am. Naku iho, tama ka dyan. Sang-ayon ng matanda. Ineng, wag mo munang guluhin si Doc at baka magkamali nga siya. At matabingi pang ismal ko pag napustisuhan ako. Tiningnan niya si Myrie. Ang flashlight. Napangiti si Myrie. Tanda na nauunawaan itong nais niyang iparating. Aware sila na mahilig magkwento si Mrs. Bonifacio, kaya mahirap nang pahabain pa nilang usapan. Sa wakas ay nakalapag na rin sa NAIA ang eroplanong sinakyan ni Amanda. Ilang minuto rin sila sa ere at hindi makapag-landing dahil kung may traffic sa daan ganoon din pala sa himpapawid. Pero ang inakala nilang mabilis na pagbaba sa eroplano ay muntikang maantala na naman. Traffic na rin sa runway. Maraming eroplano, maliit ang runway. Pinaninindigan yata ng bansa natin na isa tayo sa may worst airport sa buong mundo. Narinig niyang reklamo ng isang babae sa unahan niya. Huwag ka na magreklamo at wala na rin namang magagawa. Sasakay at sasakay ka pa rin dito dahil nalulula ka sa barko, di ba? Sagot ng lalaking kasama nito. Hula niya ay mag-asawa ang mga ito. Bakit kasi ayaw mo pang bumili ng private plane na maliit? Humingi ka sa mga anak mong milyonaryo sa England at Amerika. Sabihin mo matanda ka na para makaranas pa ng mga ganitong perwisyo. Sabi ng babae, mukhang hindi ito simpleng mag-asawa lang ah. Naging interesado siya sa mga naririnig niya. Pasimpleng sinulyapan niya ang dalawa pang teenager na babaeng katabi niya. Malamang ay walang naririnig ang mga ito dahil parehong may earphones na nakasaksak sa magkabilang tenga. Hindi ganun kadaling pumayag ang mga anak ko. Para namang SUV lang ang halaga nun. Sagot ng lalaki. Patunahin muna nating mahal natin ang isa't isa at kaya mo nang panindigan ang pagiging mabuting asawa sa akin para maging malapit ka sa kanila at nang hindi na sila magduda sa totoong motibo mo sa pagpapakasal sa akin. Ipinaglaban kita sa kanila kaya gawin mo rin ang lahat para makuha mo ang kanilang loob. Napangiwi siya sa napakinggan. Sa eroplano pa nagdiskusyon ng ganoon ng dalawa. Mas bata ang boses ng babae kesa sa lalaki. Wala naman siyang nakikitang seryosong problema sa sitwasyon. As long as mahal ng mga itong isa't isa. Pero para sa kanya mas maganda pa rin kung iisa lang ang pamilya ng lalaking mapapangasawa niya. Hindi madaling makisama sa unang pamilya. Kahit pa sabihing mababait ang mga yon kung sakali. Kaya nga siguro hindi na siya binalikan ng kanyang amay dahil doon. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niya magsentimiento na naman. Tama na sa kanyang dala niyang apelyido ng amang hindi niya nagisnan. At kita naman sa features niyang hindi siya purong Pilipina. Nang sa wakas ay makababa na ng eroplano ay talagang sinubukan na naman si Amanda ng pagkakataon. Kung hanggang saan niya kayang magpasensya. Kanina pa siya nasa arrival area. Pero wala pa rin kumokontak sa kanya na susundo raw sa kanya sa airport ayon kay Gio. Hindi niya matatapos sa buong araw ang pinapalakad ni Jane. At sa halip na libre siya buong araw, kinabukasan ay siguradong marami pa rin siyang kailangang gawin. Nakailang tawag na siya sa taksil niyang nobyo, pero hindi ito sumasagot. Hindi rin ito nag-text para ibigay ang number ng susundo sa kanya. What should I expect? Sa loob-loob niya. Malamang ay nasa kandungan na naman ito ng sekretarya nito. At nakalimutan na siya. May araw din sa kanyang Trisha at Gio na yon. Ang sarap ng mga itong mahuli sa akto at pagbuhuli ng hindi na magkahiwalay pa.
Nang hindi na matagalan ng paghihintay ay naisip niyang mag-taxi na lang patungo sa House of Jane sa Cubao kesa mamuti ang mga mata niya roon. Nakapila siya sa mga pasahero para sa Yellow Airport taxi. Maraming taxi roon kaya mabilis ang pag-usad ng linya. "Your destination, ma'am?" Tanong ng babaeng nakatalagang maglista ng plate number sa receipt na ibibigay sa driver. "Cubao," maikling sagot niya. Mabilis na isinulat nito ang kanyang sinabi. "Amanda!" May sinasabi pang babae pero hindi na niya narinig dahil ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan ang umagaw sa atensyon niya. Hinanap niya kung sino ang tumatawag na yon. Medyo malayo ang pinanggalingan ng tinig kaya hindi niya nakikilala ang boses. "Amanda!" Lumitaw sa harap niyang may-ari ng tinig. "Nico?" Nagulat siya. Anong ginagawa ng isang to sa harap niya? "Yes, it's me. Wait!" Binalingan nitong babaeng naglilista kanina. "Hindi na siya sasakay." Pagkasabi niyo ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Nagpatianod na lang siya at sumunod dito nang hilain siya nito paalis sa pila. Ngunit kung kailan nakalayo na sila sa karamihan ng mga tao, saka sila parehong nawalan ng sasabihin. Ngunit ang nakapagtataka ay wala sa kanilang nais maunang bumitaw mula sa pagkakahawak sa isa't isa. "I didn't know naluluwas ka. Hindi ba kagagaling mo lang sa sakit?" Sa wakas ay basag ni Nico sa katahimikan. Kasalukuyan na nilang binabagtas ang kahabaan ng EDSA patungo sa House of Jane. "Kailangan saka may importante akong sadya rito." Matipid na sagot ni Amanda. Wala siyang balak na ibahagi rito tungkol sa plano niyang pakikipag-break sa boyfriend niya. Nakakamanghalang na sa dami ng taong maaari niyang makita sa airport, ay ito pa ang nakatagpo niya. At kagaya ng dati ay napakabait nito sa kanya. Nabura ang inis niya. Lalo na mag-alok ito na ihatid siya sa pupuntahan niya at sasamahan pa raw siya nito buong araw. "Pasensya ka na nga pala. Hindi na kita nadalaw sa inyo nang magkasakit ka. Bumalik din kasi ako dito sa Manila the next day. Kailangan sa trabaho Gosh, bakit ito humihingi ng paumanhin? Samantalang siya nga ang may utang na loob dito. Siyang hindi nagpakita ng paggalang dito. Ang hindi pag-appreciate ng tulong nito sa unang engkwentro pa lang nila. At higit sa lahat, binato pa niya ito ng sapatos. "Natahimik ka na. Sorry, napadaldal na naman ako." Umiiling na hinging paumanhin nito sa kanya. "Baka masama pa rin ang pakiramdam mo. Bakit hindi ka na lang muna magpahinga sa halip na mag-report agad sa trabaho?" "Bakit ba sorry ka ng sorry?" Tanong niya. "Lalo tuloy akong nagigilty sa mga hindi kagandahang ipinakita at pinaggagawa ko sa'yo. Diretsahin mo na lang kasi ako kung gusto mong mag-sorry ako." "Do you hear yourself, Amanda?" Bahagya itong tumawa. "Ang pagsusorry hindi hinihingi, kundi kusang ibinibigay. Just like respect and love. You earn it, not ask for it." Aray, nagsermon na naman ito na para bang paslit siya at walang alam sa mundo. "Bakit ba napakabait mo kahit ang sama ko sa'yo?" Tanong niya. Huminto sila nang maging pulang traffic light. Hindi ka makasagot. "Gusto mo bang bayaran ko ang mga ginawa ko sa'yo?" "Okay, deal." "You're really asking for it, ha? Sigurado kang ibibigay mo kahit anong hilingin ko?" "May sinabi ba akong ganyan yung kahit anong hilingin mo?" "Okay, sige. Basta wag lang mahal at wala sa lugar. O kaya ay ako na lang ang magsasabi kung paano ako makakabayad." Nag-go signal na kaya hindi na siya nasagot ni Nico. Tumahimik ito na tila napakalalim ng iniisip habang siya'y pilit na inaanalisa ang pangyayari. Pwede kayang may gusto siya sa akin? Kaya ganito siya kabait? O baka naman nice lang talaga siya? Waring tumunog na naman ang warning bell sa isip ni Amanda. Kasunod ng paglitaw sa balintataw niya ng karimari-marim na eksena ng panluloko ni Gio at Tricia sa kanya. Ayaw na niyang maulit yon. Ang maloko siya ng isang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya ng husto. Malapit na sina Amanda sa House of Jane, pero hindi pa rin mabuo sa isip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Pero parang nahirapan siyang mag-isip. Dahil hindi pa man siya nakakabawi kay Nico ay may bago na naman siyang utang na loob dito. Mas nakakahiya kapag itinaboy niya ito dahil lang hindi na niya alam ang gagawin. Pabagsak siyang sumandal sa backrest ng inuupuan. Huwag mo nang problemahin ang problema kung wala ka rin namang maisip na solusyon. Payo ni Nico sa kanya. And since ako naman yata ang pinoproblema mo sa ngayon, let me handle this.
Okay, pumapayag na ako. Pero pwede bang huwag muna ngayon? Alanganing sabi niya. Hindi siya sigurado kung papayag ito. Sa masbate mo na lang ako singilin. Total ay doon naman yung nag-umpisa. Kailangan kong matapos ang mga pinapalakad ni Jane sa akin bago ang personal na sadya ko rito. In the first place, she did not know why she was discussing this with him right now. Maano bang mag-apologize na lang siya? End of story. Walang problema sa akin. Mabilis na sagot ni Nico. Pero hindi naman siguro kalabisan kung magboboluntaryo akong samahan ka for the duration of your stay here. Promise, hindi mo kailangan mag-isip na naman kung paano makakabayad. Isipin mo na lang na bilang miyembro ng club, concerned din kami sa welfare ng mga nagtatrabaho roon. Kesa mahirapan kung paano ito pakikitunguhan, wala naman sigurong masama kung umayo na muna siya rito. Sige, sabi mo eh. Good. Tumangutang ang sabi nito. Ilang saglit pa ay nasa harap na sila ng main store ng House of Jane sa Cubao. Bago bumaba ay muli sinulya pa ni Amanda si Nico. Kahit hindi mo na ako hintayin, baka kasi matagalan ako rito. Maraming ibinilin si Jane sa akin na mga aayusin. Nahuli ako ng dating kaya malamang na dito na muna ako. Salamat sa libreng sakay ha. Ay hindi, tutol nito. Hihintayin kita rito kahit gaano ka pa katagal. Ipagdadrive kita kahit saan mo gustong pumunta. O baka pwede namang sa loob na rin ako maghintay. Wala naman akong ibang gagawin eh. Nico naman, madadagdagan pa ang utang na loob ko sa'yo niyan eh. Sige na, umuwi ka na lang kung gusto mo. Wala na rin akong ibang pupuntahan sa ngayon. Sa condo ni Jane ako matutulog. Isang sakay lang yan mula rito. Kung ganun, pwede pala akong tumambay rito. Nitong mukhang natuwa pa sa sinabi niya. Kapag pumayag kang tumambay ako rito ng buong araw, absuelto ka na sa pambabato mo ng sapatos sa akin. At bukas kapag pinayagan mo akong dumalaw rito, absuelto ka na sa pagtanggi mo sa pagtulong ko sa'yo at pagtataray mo sa akin nung una tayong magkita. At kung bago ka umuwi sa Masbate ay hahayaan mo naman akong makasalo ka sa isang dinner. Bayad ka na sa pag-aalaga ko sa'yo nung nagkasakit ka. Wala ka ng atraso sa akin. Walang maapuhap na sagot si Amanda. Ang akala niya ay pumayag na ito na sa club na lang siya singilin. Pero hindi niya maitatangking na-excite siya sa mga ideya nito. Lalo na yung tungkol sa dinner. Sasagot na sana siya kung hindi lang bigla siyang naumid sa napakalagkit na titig nito sa kanya. Tila nanunuot yun hanggang sa kaluluwa niya. At bakit tila nagugustuhan niyang titig nitong iyon? Hahalikan niya ako. Naisip ni Amanda nang makita niyang dumako ang tingin nito sa mga labi niya. Hindi pa man nangyayari pakiramdam niya ay namamagana ang mga labi niya. Hindi niya magawang isara ng bahagya ang nakangangang bibig niya. And it happened. He kissed her. And she liked it. Nang mapako ang tingin ni Nico kay Amanda, isang bagay lang ang naisip niyang gawin. Ang halikan ito. Hindi niya malabanan ang sarili. Lalo at bahagyang nakaawang ang bibig nito na para bang hinihintay na madampian ng mga labi niya. At ginawa niya ang hindi niya kayang labanang gawin. Lumapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Amanda. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na galugarin yon dahil bahagyang nakabuka iyon. Pinagbuti niyang paghalik ng kumibot ang napakalambot na mga labi nito. He had kissed other girls before, but this one was different. Siguro ay dahil kahit hindi niya tahasang aminin, nagkaroon na ng puwang si Amanda sa puso niya. Nico, sambit nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Magiliw niyang tiningnan ito, na para bang nakakita siya ng babaeng matagal na niyang pinapangarap. Alam kong hindi ko dapat ginagawa ito, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Muli niyang hinawakan ang mukha nito at hinalikan ng mga labi nitong tila namamagapa mula sa unang halik nila. Umiwas na ito sa pagkakataong yon. Mali ito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mali? Paanong mali? Wala siyang maisip na rason para maging mali iyon. May boyfriend ako. At kaya ako nandito ay para makapag-usap kami. Ayaw kong masabihan na nagalit ako sa kanya dahil nagtaksil siya. Samantalang ako rin pala ay nagtaksil sa kanya. Napamaang siya. Naalala niya na may karelasyon nga rin pala siya na hindi pa niya nahihiwalayan. At si Amanda, may boyfriend pala ito.